Yun pong kumukonsumo ng kuryente 2,000 isang buwan pababa, pwede na po nating ilibre yun. Ngayon nanalo si Senator Marcoleta, naniniwala ba kayo na magiging libre na ang bill sa kuryente pag 2,000 pababa? Si Senator Rodante Marcoleta ay nagpahayag ng layunin na gawing libre ang bayad sa kuryente para sa mga pamilyang may buwan ng konsumo na hindi lalampas sa 2,000 piso. Layunin ng panukalang ito na magbigay ng mas pangmatagalang solusyon sa kahirapan kumpara sa mga pansamantalang ayuda. Mga hamon sa implementasyon. Bagaman maganda ang layunin ng panukala, may ilang hamon sa implementasyon nito. Pondo, ayon sa mga pagtatantya, kung 27 milyong Pilipino ang makikinabang at may average na konsumo ng 2,000 piso kada buwan, aabot sa 54 na bilyong piso ang kakailanganing pondo bawat buwan. Ito ay isang malaking halaga na maaaring magdulot ng pressure sa budget ng gobyerno. Katarungan sa pagpapatupad, may mga pangamba na maaaring magkaroon ng mga hindi patas na benepisyo, lalo na kung ang mga may kakayahang magbayad ay magbababa ng konsumo upang makakuha ng libreng kuryente. Epekto sa mga utility companies, ang pagkawala ng kita mula sa mga benepisyaryo ng programa ay maaaring magdulot ng problema sa operasyon ng mga kumpanya ng kuryente, maliban na lang kung may sapat na subsidy mula sa gobyerno. Alternatibong panukala. Bilang alternatibo, iminungkahi ni Senator Marcoleta ang pagtanggal ng 12% value-added tax VAT sa kuryente. Layunin nito na magbigay ng agarang ginhawa sa lahat ng consumer, hindi lamang sa mga may mababang konsumo. Conclusion. Ang panukalang gawing libre ang kuryente para sa mga may konsumo na 2,000 piso pababa ay nangangailangan ng masusing pag-aaral at konkretong plano sa implementasyon. Habang ang layunin ay kapuri-puri, mahalaga ring isaalang-alang ang sustainability at patas na benepisyo para sa lahat ng mamamayan. Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong panoorin ang sumusunod na video. Yun pong kumukonsumo ng kuryente 2,000 isang buwan pababa, pwede na po nating ilibre yun.